bangga. Attitude. Hi, bangga. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Sabihin mo. Energy. Noon, ang simple lang sa isang pihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, bangga. Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo. Energy. Noche de Ronda. Oras mga kasimanwa, alas 6:03 sa gabi. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Noche de Ronda. Mayad-ayad nga gabi mga kasimanwa. Good evening online friends. Good evening Western Visayas. Mayad-ayad nga gabi probinsya Aklan. Aga mayad-ayad man nga gabi sa bilog nga Banwa Kalibo. Kamusta gon mga kasimanwa nato na makaroon nga oras? Kamuhay nagapamati yon sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Noche de Ronda. Mayad-ayad nga gabi sa mga kasimanwa naton nga nagapamatigon sa aton karang programang Noche de Ronda. Kamusta gon mga kasimanwa naton? Nakauligon baga kamo sa inyo karon nga mga panimagay, nagaplastargon, nagapupahaom sa inyo karon nga mga ihapon. Aray ba karahaya kakaabot pa nga saan na karon nga mga panimagay, nagapupahuway man anay, magpungko-pungko man anay, ag magpahaom sa inyo karon nga mga ihapon. Oras naton mga kasimanwa, alas 6:05 sa gabi. Noche de Ronda. Salamat sa panibagong adlaw nga kita haya inyo guman nga makaibahan sa ating karang palatuntunan. Makaron haya adlaw kita ita Martes. Petsa 21 na kita sa buwan ita Hulyo, dagon 2026. Sa ngalan niya Kasimanwang Malbert Dalida, ako si Kasimanwang Jeneline Gano, aga ako anay ra inyo nga makaibahan, makaron nga gabi sa aton nga programang Noche de Ronda, aga sa alas 7:30 kita mag-iliba. Noche de Ronda. O naka-plastar yun bagaro tanan. Bago kita mag-umpisa sa ating karang mga tupiko, mga pag-istoryahan naton makaron nga gabi mga kasimanwa. O din ay magkalipata nga i-like, share da ating karang live streaming. Aga sa mga uwa pa naka-follow sa amon karang mga social media account, i-follow on ara amon nga TikTok account ro Energy FM Kalibo at Kasimanwa ko. Amon nga YouTube channel Kasimanwang Akranon. Agraamon karang nga Instagram account at Kasimanwa ko. Live man kami nga mapamatian sa Aklan Cable TV Channel 3 mga Kasimanwa. Sa mga nakamonitor gon sa aton karang Facebook live streaming, mayad-ayad gid nga gabi mga Kasimanwa. Sa mga nagapamati man sa inyo karon nga mga radyo, abog niya salamat. Pwede ka mo nga mag-send din nyo kanya mga mensahe, comment mga Kasimanwa sa ating karang comment section. Ay basahon natin doon kung ano yung mga gusto nyong ipaabot.
mga mensahe ninyo makaron nga gabi mga kasimanwa ay i-comment gamang ron. Ay aton gidron nga basahon mga kasimanwa. Araton ka nga pag-istoryahan, makaron ka nga gabi mga kasimanwa. Ay aroraya guman nga natabo o nga sangka bomb threat sa Banwa Karaita, Altabas. Aton karon nindo na mga kasimanwa nga pamatian na. Rong pahayag investigasyon itaton ka nga Altabas PNP. Pinaagi kaya Police Lieutenant Abelardo Palma. Saan da karang investigasyon saray karang bomb threat mga kasimanwa. Nga kung siin nga ni saray karang mensahe no nga nakita sa sangka post o nga gin-post na sa sangka page. Hayroan na gid kara mga kasimanwa nga punteriya. Haya grade 1 grade 4. Wa matangani man itaray karon nga specific no nga eskwelahan o kung lugar o kung siin gid abimana pero sa Banwa gid ita Altabas. Ganiin sigida man ron nga ginaksyonan itatang karang mga kapulisan nagpatigayon sa natandaman nga investigasyon. Aga maskin nga negatibo no mga kasimanwa wa matayt mga nakita abimana nga mga ray karang nga bomba no nga ginahambal. Aya padayon sa gihapon no yung investigasyon itatang karang mga kapulisan agad syempre masayuran o kung sino rong sa likod kuray karang pagkalat kuray karang bomb threat mga kasimanwa. Aro siyang bato pagid naton karang balita mga kasimanwa. Aro raya guman nga pagbuli sa mga estudyante. O nga ni hay dapat inyo gidaan nga sikyaron man. Kamustahon inyo karon nga mga inunga no nga nagasugod sa eskwelahan. Aga sana karon nga pag-uli kamustahon naton daton man karon nga mga estudyante. O kung base baga kung alin nyo ta nagkakatabo sanda sa eskwelahan alin yung nagkakatabo kanda sa eskwelahan no kung base man hay nagiging biktima man dinyo kan nga mga inunga saray karang ginahambang buliging. Aga grabe gid mga ugali makaronit mga kabataan nga mga kasimanwang. Madyawa o ta sandat ginapili abi man. Okay lang kanda nga sandahay mapag-guidance, madrap sa eskwelahan. No, masakit yang kuno nanda or ato nga anda nga gustong ibuli or do dato nga classmate nanda or ka-schoolmate man nanda rato. Nga niya kaguoy gid ana ro mga estudyante nga wa gid abimana nagasuko o kung nagahipos-hipos gamang. O nga ni dapat do aton karon nga mga estudyante, mga inunga naton, mahabaw naton sanda karon nga kung sandahi ginabuli ay magsugid o hindi maghadlok-hadlok ay makita gid it inyo karon nga mga kontra nga kamuhay mahina o di ka mo magsugid ay kaguoy gid ana mga estudyante no nga wa bimana nagabagos masyado bimana kuno mabuot o nga ni hay nabibiktima itry karon nga pagbuli. Para sa bato rain karon haya hindi un magsugod sa eskwelahan ng mga estudyante. O dahil nga ni may mga nagasakit kanda, may mga sunlog-sunlog sa eskwelahan, no nga naga-apekto gid ana sa ray karang mental health it mga estudyante. Also manamayad-ayad gid nga gabi sa mga kasimanwa naton nga nagapupamati makaron nga oras. Sa mga nagapahaom sa inyo karon nga mga ihapon, aga nagapamati sa inyo karon nga mga radyo mayad-ayad gid nga gabi mga kasimanwa. Sa tanan naton nga mga kabanwahanon nga nagapupamati makaron nga gabi mayad-ayad gid nga gabi kinyo tanan. Una karon na sa mga suki gid naton nga tagpagamati kapin gid mga tricycle drivers naton mayad-ayad nga gabi mga kasimanwa. Sa mga nagabiyahe makaron nga oras, nagauli sa nakaron nga mga panimagay. Magdahan gid kita sa aton karang nga pagbiyahe. Siguraduhon naton nga makauli gid kita. No nga kompleto
Sa aton karon nga mga panimagay. Sa mga nagapupahaom sa inyo kanya mga ihapon, ano rin yung kanya mga napreparar makaron mga kasimanwa. Mayadayad nga gabi kaya kasimanwang Rendel Enriquez, Policarpio Kibol. God bless man kimo kasimanwang Rendel. Oras naton mga kasimanwa, alas 6:13 sa gabi. Agaton man kanang sikero na mga kasimanwa. So aton kanang panyempo. Makaron nga adlaw ita Martes. Kung may una bagaguman nga pasugod nga bagyo. O kung na maka-eksperyensya man baga kita ita pag-ilinugan. Aton doon hinduna nga sa Euro na sa aton karang nga weather report mga kasimanwa. So man mga kasimanwa, pwede gid kamo nga mag-send dahil nga mga mensahe. Pinaagi sa aton karang Facebook Live. Aga pwede man nga mag-text sa aton karang text line sa 0928-125-7274. So man mga kasimanwa, 0928-125-7274. Mayad-ayad man nga gabi kaya kasimanwa nga Shara Cortez. O nga nagapamati o nakaroon sa may barangay Kaano. Mayad-ayad gid nga gabi. Oras na ito mga kasimanwa, alas 6:15 sa gabi. Aga haranay mga kasimanwa, pamatian naton. Pero aton karang weather report nga igahatod katon ni weather specialist Benison Estareja. Energy Weather Report. Happy Tuesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy po yung pagmamonitor natin sa low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 in the afternoon ay huli itong namataan 1,505 kilometers sa silangan po ng Eastern Visayas at base po sa ating latest analysis, mataas na ang tsansa na ito'y maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod na 24 oras or possibly po sa araw ng Miyerkules. And within the next 12 to 24 hours din po, ito'y papasok na rin ng ating PAR. So ibig sabihin, shortly after niya pumasok ng ating PAR, maaaring maging bagyo na po ito at tatawagin po natin, kung sakasakaling maging tropical depression, tatawagin natin sa local name na Quiapo o yung magiging pang-11 bagyo na po for 2026 at magiging pang-4 na for the month of July. Sa ngayon, yung low pressure area, wala pang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. So paglilinaw ng pag-asa, yung mga naramdaman po ng mga malalakas na ulan dito sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya ngayong Martes po ng hapon, ito po ay dahil lamang sa localized thunderstorms. At hindi naman ito nagtagal. Habang aasahan po natin sa malaking bahagi pa ng Palawan, dito rin po sa may Visayas and Mindanao yung epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat at minsan magdadala po ito ng malalakas na ulan simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Base po sa latest track or latest analysis po ng pag-asa, inaasahang kikilos nga westward or pakanluran ng bagyo pagpasok niya ng PAR sa kakikilos ng paangat bahagya west-northwest moving towards extreme northern Luzon or northern Luzon pagsapit po yan ng Friday or Saturday. So ibig sabihin, posibleng magkaroon ng direktang epekto dito sa malaking bahagi ng northern and even central Luzon given na may kalawakan po ang potensyal na bagyong ito. Ang ating maximum intensity sa ngayon, pagtama niya or paglapit niya dito sa may northern Luzon hanggang tropical storm. So hindi natin nirurule out na magtaas po tayo hanggang wind signal number 2. At hindi natin nirurule out din po na magkakaroon ng pagbugso ng hangin or mga wind signals dito po sa hilagang bahagi po ng Kabikulan, knowing nga na medyo open space po dito sa may area ng Catanduanes and Camarines provinces. Samantala, pagdating naman po sa natitirang bahagi ng ating bansa, simula po Thursday hanggang sa possibly sa weekend, yung ibang mga lugar po na hindi naman po direktang maapektuhan nitong potensyal na bagyo ay magkakaroon pa rin po ng southwest monsoon or hanging habagat
at posible yung pinakamalalakas na mga pag-ulan dito sa western section, lalo na sa may parting ni Maropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region hanggang doon sa may Soxargen kung saan nagkaroon nga po ng mga pagbaha at mga pag-apaw ng mga kailugan. So make sure po na mag-antabi tayo sa ating mga updates for possible changes pa dun sa magiging track ng potential na bagyo. Dahil kapag naging bagyo po ito, maglalabas po tayo ng official track, possibly po yan bukas or sa Thursday. Para naman sa lagay ng ating panahon, bukas, araw po ng Miyerkules, that's July 22, ilang bahagi po ng Bicol Region, gayon din ang Mindoro Provinces, Marinduque and Romblon na magiging maulap ng kalangitan as early as morning, sasamahan niya ng mga mahihinang ulan hanggang sa tanghali. And then pagsapit ng hapon hanggang gabi, lumalakas na po yung mga pag-ulan, more on mga light to moderate with at times heavy rains. Dito po sa Bicol, yan po ay dahil dun sa buntot or yung trough na tinatawag nito nga low pressure area and potential nga na tropical depression na Quiapo. Habang nga natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, andyan pa rin bukas ang bahagyang maulap at minsan maaraw pa naman na kalangitan mula umaga po yan hanggang sa hapon. And then sa hapon hanggang sa gabi, kumukulimlim na sa ilang bahagi, lalo na dito sa may areas ng Ilocos Region, Cordillera, and Central Luzon, including Metro Manila, at sasamahan pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or localized thunderstorms. For Metro Manila tomorrow, mataas ang chance ng mga thunderstorms between 5 to 8 in the evening. Temperature is from 25 up to 33 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman, 18 to 25 degrees. At mananatiling mainit sa tanghali sa may Tuguegarao hanggang 36 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan bukas, Miyerkules, sa may Palawan, Visayas at Mindanao, andyan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or hanging habagat. Hindi pa po ito enhanced. At dun sa buntot or trough ng low pressure area or bagyo, dito po sa may eastern Visayas. So yung magiging impact ng weather is makulimlim na panahon for most of the day. Aasahan po yung mga pag-ulan. Hindi siya tuloy-tuloy but more on mga light to moderate rains na pabalik-balik. At aasahan po yung minsan malalakas na ulan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Kaya nandyan yung chance ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pag-apong ng mga kailugan, at pagguho ng lupa sa ilang mga bulubundukin po na lugar. So make sure na meron tayong baon na payong o sombrero, kapote kung lalabas po ng bahay at mag-antabay lamang po sa ating mga possible advisories or heavy rainfall warnings. Temperature natin sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas and Mindanao, yung maximum temperature po sa tanghali, posibleng maglaro between 31 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, surprisingly, wala po tayong nakataas pa na gale warning sa alimang panig ng ating bansa ngayon hanggang bukas. And in fact, magiging banayad hanggang katamtaman po ang taas sa mga pag-alon. Kapag naman fair weather, nasa kalahati hanggang 1 metro ang ating wave height. Subalit pag nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms or malalakas na ulan at hangin, posible itong umakyat ng 1.5 metro, lalo na dito sa may areas ng Visayas, Mindanao, Mimaropa and Bicol Region kung saan magiging madalas nga po ang mga thunderstorms. Posible tayo magtaas ng gale warning the moment na lumapit itong potential na bagyo pagsapit po ng late Thursday hanggang sa weekend, particularly sa may Eastern Luzon, and eventually magmumove po yung matataas na alon dito sa may West Philippine Sea. Para naman po sa lagay ng yung tinatawag natin na significant rainfall po no, sa mga susunod na araw, meron tayong mga probinsya po na posibleng magkaroon nga ng significant na ulan. Simula po yan bukas ng hapon at ay, ito yung time kung saan lumalapit itong potential nga po na weather disturbance o yung pre-Quiapo. Asahan po simula bukas or Miyerkules ng hapon hanggang Thursday afternoon, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat and Sarangani, posibleng magkaroon ng hanggang 100 millimeters of rainfall in a 24-hour period. Sa mas madaling salita, ito yung mga pag-ulan na posibleng mag-cause po ng mga pagbaha sa mga low-lying areas at yung pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar. But please take note po na kada local government unit or kada municipality or city po ay iba-iba yung reaction po sa malalakas na ulan. So may mga inuulan ng mga lugar na hindi naman po talaga binabaha dahil nasa matataas sila na lugar at merong mga magkaroon lamang ng mga quick thunderstorm, nagkakaroon na ng mga pagbaha. So make sure na coordinated tayo sa ating mga local government units, lalo na yung mga rescuers and responders kung kinakailangan po ng evacuation. Dito sa mga lugar na nabanggit natin na nagkaroon na rin ng record ng mga pag-ulan dahil po sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Para naman po sa araw ng Thursday afternoon hanggang sa Friday afternoon, ito yung time kung saan patuloy yung paglapit nitong si bagyong tatawagin nating Quiapo dito sa may Northern Luzon at magkakaroon pa rin ng epekto ng habagat dito sa mga lugar na malayo doon sa bagyo. So we're talking of Lanao del Norte,
Lanao del Sur, Maguindanao del Norte pa rin, and Sultan Kudarat pa rin. Asahan po yung hanggang 100 millimeters na dami ng ulan. In a 24-hour period, more on mga light to moderate with at times heavy rains po ito. Gayun din ang Negros Occidental, lalo na yung southern portion. Posible mag-cause yung mga pag-ulan dahil po sa habagat ng mga pagbaha pa rin sa mga mabababang lugar, pag-apo pa rin ng mga kailugan at yung pagguho ng lupa sa mga bulubundok na lugar. Lagi magantabay sa mga possible heavy rainfall warnings. Hindi natin na-rule out na magtataas tayo ng orange and red rainfall warnings sa mga probinsyang ito. At maging yung mga nearby areas, knowing na magkakaroon tayo ng epekto ng southwest monsoon over Visayas and Mindanao. At para naman sa lagay ng ating panahon, simula po Thursday hanggang Saturday, maulang panahon ang iiral po sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa pinagsamang epekto ng pre-Quiapo plus itong southwest monsoon or hanging habagat na posibleng mag-enhance po the moment na mas lumakas pa itong potential po na sama ng panahon. So pagsapit po ng Thursday morning hanggang sa tanghali, magiging maaraw pa naman sa ilang bahagi ng Northern and Central Luzon. Maulan na dito sa may parting Bicol Region at ilang bahagi ng Mimaropa, Quezon Province. Thursday morning, more on mga light to moderate rains. Pero pagsapit po ng Thursday ng gabi, all the way na hanggang sa weekend, malaking bahagi na po ng Luzon, including Metro Manila, ang magkakaroon ng makulimlim na panahon at sasamahan din niya ng mga pag-ulan. Yung mga pinakamauulan na mga lugar, itong pati po ng Mimaropa, Bicol Region, tapos pagsapit po ng Friday and Saturday, yung mga areas na dadaanan nga po, na posibleng daanan, itong weather disturbance, itong Cagayan Valley, Cordillera Region, lalawigan po ng Aurora plus Ilocos Region, and then some areas pa ng Tarlac and Zambales, Bataan area. Magkakaroon din po ng mga pag-ulan na minsan malalakas, kaya make sure po na coordinated tayo sa ating mga local government units for possible rescue, evacuation at yung suspension ng mga classes po at ng pasok. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, iiral din po ang epekto ng southwest monsoon sa malaking bahagi. Pagsapit pa rin yan ng Thursday, all the way hanggang sa Friday, malaking bahagi ng Visayas. Magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan pa rin yan ng mga kalat-kalat na ulan. Pinakamalalakas po dito sa may kanlurang parte, we're talking of Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor. Yan yung mga areas na posibleng magkaroon ng malalakas na pag-ulan na posibleng magdulot ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So again, magantabay po tayo sa mga possible heavy rainfall warnings. Other areas may mga light to moderate rain sa may eastern and central portions of Visayas. Habang pagsapit po ng Sabado, ito po ay sa moment po na pag nakalampas na itong si Bagyong possible Quiapo dito sa may West Philippine Sea, magkakaroon pa rin ng epekto ng habagat sa may Western Visayas and Negros Island Region. Meron pa rin mga pag-ulan na posibleng mag-cause ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman itong Central Visayas and Eastern Visayas, improving weather condition pagsapit po ng weekend. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy din po ang makulimlim na panahon at sasamahan din ng malalakas sa pag-ulan. Inuulit natin yung mga areas po na nasa may Socsargen, Bangsamoro Region, even Zamboanga Peninsula in Northern Mindanao. Diyan pinakamalalakas ang mga pag-ulan sa araw po ng Wednesday and even Thursday. Then pagsapit po ng Friday, mababawasan yung mga pag-ulan dito sa may parting Davao Region and even some areas dito sa may Southern Caraga Region na asahan po yung improving weather conditions. But the rest of Mindanao, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at sasamahan ng mga minsang malalakas sa ulan na nagdudulot pa rin ng baha at landslides. Then pagsapit ng Sabado, ilang areas na lamang dito sa may Zamboanga del Norte or Zamboanga Peninsula plus Bangsamoro Region na magkakaroon ng mga pag-ulan dulot ng southwest monsoon. Other areas improving weather conditions or partly cloudy to at times cloudy skies at may chance na lamang ng mga saglit na ulan at mga thunderstorms. Ang ating sunset, 6:29 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas, 5:37 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Energy Weather Report. Oras natin mga kasimanwa, alas 6:26 sa gabi. Abugid nga salamat kay weather specialist Benison Estareja para sa anak karon nga weather report. Bagyong Quiapo rong ray karang panibag-uman nga bagyo nga magasugod kara sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Agdayaw ta mga kasimanwaro pang apat no nga bagyo makaron nga bugan ita Hulyo nga nagasugod sa aton karang par
Aga doon tangani maging apektado gid asaray karang kung dire-diretso gid abi man narong dagan or kung agi itry karang bagyo hayaro apektado gid kara hayrong Luzon. O ngani sa iya kara sa Visayas hay eksperyensya itry karon nga pag ilinugan sa pilang nga mga inadlaw bangod man doyon saray karang nga hanging habagat. O ngani sa mga kasimanwan naton hay permigid kitang magdaga itaton karang nga mga payong magdaga kita taton karon nga mga raincoat pahaom nga man. Ay base kung magabunok ana rong aray karang ugan nasa pilang nga inadlaw mga kasimanwan. Mayad-ayad gid nga gabi kay kasimanwang Marlocson, Suwalog Selva. Abugin nga salamat sa imo karon nga pamati. Mga kasimanwan, hadlok kabala malatnan sang Sulalob. Liwat kaya damo komplikasyon ini nga dala tulad sang tikos. Relax abyan, ID3 bayo muna. Panubuon ang viral and bacterial load sa aton lawas. Mag-D3 bayo adlaw-adlaw para impeksyon malikawan. Do D3 bayo, the natural antiviral and antibacterial specialist. Sa aton karang pagbalik mga kasimanwa, aton karang igaplastara. Merong naging investigasyon sa raya karang naguntad nga bomb threat sa Banwa Ita Altabas. Aga syempre pag-istoryahan man naton mga kasimanwa rong raya karang natabo man nga rano nga pagbuli sa isang ka-estudyante. Mahilig gid pa man ng mga estudyante nga magpangbuli sa kapwa mananda estudyante. No nga natabo man una gahapon ra sa Banwa Ita Altabas mga kasimanwa. Aga sambato pagid nga aton karang pag-istoryahan sa kung ray karang alin man doon natabo sa ray karang sang ka PDL mga kasimanwa masubo-subo gid nga nira. Ano nga natabo nga nasapuwan ta na imaw nga wat kabuhi sa sud itselda. Aga sa background no itry karang PDL nga na mga kasimanwa kaya kung saan na matang pamilya ay mabuot matang ni kuntang klaseng tawo raya o galing nga ni hay di naton mahambang nakaubra nga ni itsaga nga ni nakulong gin panabat sa nakarang naubrang saga agaro yun taana sa kabuhay yun mananauna sa selda kaya wa kita kasayod sa mga ginabatsyagan man ay mga tawo nga naka kulong di karon. O nga ni hay masubo-subo gid ana mga kasimanwa natabo ka nga ni induna aton karon nga sa yuron orong rason sa pagkakita ka ng mga kasimanwa nga uot nga nit kabuhi sa sugod ita selda. Oras na to mga kasimanwa alas 6:30 sa gabi magapanumbalik paro aton nga programa nga Noche de Ronda. Noche de Ronda. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang amon coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently Go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. D3 Bio. Ako
Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggaling inulo ko, naibaluan ko nga taas nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX 500. May powerful extract sang tubo kag amargoso. Duha ka compounds. Nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud manikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 ka na. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag, yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa, ro ako niyarang itsura. Kumpleto abi una itserbisyos sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gid ka kupas ra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani, masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa gutom na di mapigil, may sagot na sigurado. Isang kainan na tunay na panalo. Suling Tapsideria, pangalan pa lang ay astig. Busog ka sa sarap, babalik ka ng paulit-ulit. Sulog na paborito, umaga hanggang gabi. Nilagang bakat bulalo, sabaw palang panalo na lagi. Pares at bindonggo, ulam na swak sa kanin. Sizzling na lutong bahay, sarap ay walang katulad din. Suling Tapsideria, dito ka na kumain. Only rice with free soft drinks pa, walang bitin sa kanin. The only rice queen of Aklan, tunay na bida. Sa bawat subo, sarap ay ramdam na ramdam mo na.
swak sa panlasang walang kapalit. Suling Tapsideria, kainan ng bayan, sulit at busog, saya'y walang hanggan. The Only Rice Queen of Aklan, walang kapantay sa sarap at dami. Dito ka tatambay, kahit barkada o pamilya ang kasama. Sa bawat order, saya ay dama. Hindi ka magsisisi sa bawat tigil. Suling Tapsideria, panalong pagkain. Kaya tara na, dito na magpunta. Sa gutom mong matindi, ito ang sagot talaga. Suling Tapsideria, babalik-balikan mo. The Only Rice Queen of Aklan, panalong panalo. Suling Tapsideria 1 is located at Rojas Avenue Extension near ASU Calibo. Suling Tapsideria 2 is located at Regalado Street, Poblacion, Calibo. Suling Tapsideria Makato Branch located at Poblacion, Makato, Aklan. Noche de Ronda. Oras mga kasimanwa, alas 6:38 sa gabi. Mga kasimanwa, kamuhay nagapamati sa gihapon sa number 107.7 Energy FM Calibo. Aga sa aton karang nga programang Noche de Ronda. Di naton pagpabuhayon pa mga kasimanwa, pamatian naton dong interview no ni kasimanwang Malbert Dalida. Kaya Police Lieutenant Abelardo Palma, hepet aton karang nga Altabas PNP. Saraya nga ni nga natabo nga bomb threat una kara sa Banwa, Ita, Altabas. Mga kasimanwa, mayat nga hapon, apisar nga hindi it madayad ro natabo kay nangara no iya sa may Banwa at Altabas. Kung sa siin nakabaton it bomb threat rong aton nga local government unit of Altabas as a matter of fact gin post as public advisory temporary suspension of classes all levels no sa tara ng mga eskwelahan sa may Banwa at Altabas na makaron hay una apisan nga masako sayod nato no maka-istorya naton makon aton nga happy at Altabas PNP. We have this afternoon of course si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Mga hayo kita information kumusta rutanan naton yung mga eskwelahan sir live makaron sa Energy FM Calibo. Sir Malbert, mayong hapon sa imo, mayong hapon sa imong mga viewers kag listeners sa imong program. Sir, una-una mangkot kita, anong oras nato nabato ng information sa bomb threat nga sir? Bali sir, mga 10:30, around 10:30 kaginas ang aga. Ang isa naton ka personnel diri sa Altabas Municipal Police Station na nakakita ni siya sa Facebook post sa Asenso Altabas FB page. Okay. Sang post ni certain yung pangalan sang nagpost is certain Taini Kari. Ang content sang post niya makonsider naton nga isa ka threat, bomb threat. Considering dira sa post niya may ara siya nga gimension nga around 3 PM pasasabugin daw pero wala siya sang ang na-mention niya lang grade 1 and 4 wala man siya sang gimension nga kung sa diin nga particular nga school basta Altabas lang. So immediately send naton sa different schools ang
mga patrollers naton kag of course kita mismo nagresponde kita diri sa may pinakamalapit nga elementary school which is ang Altabas Elementary School. Gin-assess naton ang situation ag pag-abot naton sa area actually wala gid gani nakahibalo ining mga teachers kag mga parents, mga estudyante tungod nga ang nag-post seconds lang gindelete niya man dayon. But thankful man kita nga na-screenshot dayon sa aton nga personnel. Very good. Amo ina subong sir ang aton actually nagpangayo kita sa assistance sa personnel sa Kalibo MPS sa pag-augment diri sa aton tungod nga may nakapila na sila ka business nga nakakuha na gid sila naka-identify na gid sila na ano na gid nila nakapile na gid sila sa kapila ka business sa mga boundary dito sa ilang area. So ari na din sila subong sa para sa pag-augment sa aton investigator sa pag identify kung sino man ang nag-post nga ini. So kita ang tanan nga eskwelahan aton ginbisitahan gin-assess naton ang area ang eskwelahan ginlibot naton upod ang mga teachers principal purposely nga i-determine naton kung may ara nga unusual things baggage or something unusual sa ila pero negative sir tanan nga eskwelahan na nakatuan naton ang iban naabutan nato tungod nga malayo sa mga barangay ang eskwelahan wala na nato naabutan naka-close na tungod nga pag kabaton nila sa public advisory ni sang aton nga LGU Insigida Manila nga gin-advise ang mga estudyante nga mapuli nga gin-close na ang mga eskwelahan. So as of now negative ang among bomb threat wala gid sila dapat nga hindi gid sila dapat magpanik tungod nga ang Altabas MPS padayon nga nagpangita sang paagi nga ma-identify kung sino man ina ang nag-post nga nakatugas ang panik sang iban medyo nagpanik kag ang terwisyo sa iban nga mga sa mga estudyante kag sa mga teachers na pa. Sir, as we speak, it is now 3:44 in the afternoon. Before karang aton nga interview, we believe may iba pa kamo nga mga ginhimo, maybe close coordinations with the LGU. May meeting kamo sir regarding sining together with the mayor dapat natong siran? Yes sir, bali kagina nag-meeting kita upod sa aton nga local chief executive before siya decide nga i-suspend temporarily ang classes. Si Mayor man mismo naghambal nga kinahanglan na maging aggressive kita. Libuton naton ang tanan nga eskwelahan. So ginimo naton ina kag it turned out negative. Wala sa among incident. Sir, mangisayod man kita no kay man kay na may mga nag-inform man katon personally nagabot pa bala sa punto nga may mga nag-augment man nga mga bomb squad from Aklan PPO? Bali nagtawag kita, nag-request kita but pero samtang nagaano kita, nagalibot kita kag gina-assess naton kag may makita kita nga unusual things, baggage, tawag pakatuon naton ang EOD naton para to determine kung ano ang mga ano pero wala so far wala gid kita upod ang mga teachers principal ginlibot ang eskwelahan na sila mismo maka-identify kung ang amo ina kung may ara gid man nga unusual things baggage kung wala pa da sa nagligad kag subong may ara na posible nga pwede naton gid ina evaluate ipa-check sa EOD naton pero negative wala gid sa may nakita nga amo ina nga mga unusual things sa mga eskwelahan naton. Sige, sir, sa aton lang maybe no the way we analyze ang content it nag-post nga na
maybe mahambal kita nga hindi gid man seryoso. Syempre basically kung may himuon ka nga hindi maayo sa isa ka lugar, hindi mo na pag-ipabalo. Pero sa inyo sir, sa Altabas PNP, ano treatment naton sa post nga ra nana? Balaan man na naton nga halin sang una, halin sang kasagsagan sang bomb threat sa mga neighboring towns naton. Dali thankful gani kita kay wala diri sa Altabas, but sang wala kita nag-expect nga ma-victimize man gali dire. Wala gida sang kamatuoran tanan, wala gida sang nag-positive, but sa Altabas PNP maskin balaan man naton nga amo na pero padayon kita nga treat gina naton nga serious tungod nga hindi na naton mapabalik. Okay, nag-positive. Yes. But thankful kita subong negative 340 na. Actually 350 na negative. Actually ang akon nga personnel ubos tanan sa gwa tanan. Para kung in case gid man, but as of now wala negative. Okay, sir, sa mga wa makasayod kag na-mention man nimo earlier, sinigundos lang gindelete it nag-ubra it fake account ang anang post. Nagapati ayhan kita sir nga intended gid man sa Altabas o basi sa iba lang nga banwa na nato nga ginasend kun tani. Galing kay kun lataw naton una-una pa lang sa sentence niya Altabas gidayon ang iya nga gin-mention. Diba makita naton nga actually naka-caps pa ang Altabas. So siguro sa Altabas para magid sa Altabas. Pero amo lang ina nga parang hindi naton hindi pala specific. Wala sa specific kung sino gid bala ang iya nga may ara siya nga ginamention nga dati niyang guro. Di ba? Dati niyang guro, mga mayayabang yung tao sa Altabas. May mga nabasahan kita, may mabasahan kita nga amo na. Yung mga nakaaway na niya daw dati. Sunod grade yung grade 1 or grade 1 yung isa niya pang gin-mention ang grade 1 or grade 4. So amo na ang nag-trigger sa aton nga tutukan naton ang elementary elementary schools. But thankful lang negative tanan. Sige sir, maybe to determine pa sa inyong part, who will decide kung pwede na ma-resume ang klase na aga? Is it the LGU or kita sa PNP? Bali sa amon sir, sa assessment namon negative man, ginahatag na namon ang discretion sa ila, sa DepEd kag sa local government unit. Oo, sige. Lastly siguro sir, may gusto ko tang ipaabot nga message, confirmation kag assurance sa ato ng mga ginikanan and even sa mga estudyante kag sa mga schools nga dapat maging alerto kag dugang nga pahanumdom para sa safety sa gihapon nit aton yung mga taga-Altabas. Sige sir. Thank you Kuya Cas Malbert sa time nga paligid kaduan mo gid ako di. Thank you very much. Gusto ko lang ipahibalo sa mga parents, sa mga estudyante, kag sa mga teachers nga ang inyo Altabas MPS wala gid nagauntat sa pangita paagi nga ma-identify ini kung sino man ini si certain ta ini kare nga amo ni siya ang nagpost kag naghatag sang kakugmat sang iban sang perwisyo sa mga estudyante, parents, teachers. Makonsider naton nga kanugon tani isang half day nga learnings pa sang kabataan. So tinguhaan gid naton siya, rest assured nga ma-identify ni siya kag mapailan kaso. Masabat niya, pailan sa kaso para masabat niya ang ginimo niya. Sir, sa information nga thank you so much gid kag God bless always Altabas PNP kag sa mga taga local government unit of Altabas kag sa mismo sa mga taga Altabas. Salamat gid sir. Welcome sir. Mga po. Noche de Ronda. Oras mga kasimanwa, alas 6:52 sa gabi. Aga na pamatian nato narong pahayag ni Police Lieutenant Abelardo Palma
hepet aton kara nga Altabas PNP saray kara nga natabo nga bomb threat. Una kara sa Banwa Ita Altabas. O hamakon mo ron. Elementary gid ana ro andak ana karon nga punteriya. Bukon man abimana ita maskin bukon ita matuod no nung ray karanganing bomb threat pero ro aton karang mga kapulisan ay ginaseryoso gid ana ro ray karon nga bagay mga kasimanwa hay bas kung pabayaan tabaga ro mga bomb threat nga ra naro nga mga pahadlok nga ra sa mga eskwelahan sa publiko ay basi kung tuuron baga kung hindi pagpansin nun ita aton karang mga kapulisan ngani ginaimbestigaran gid ron dahil aton karang Altabas PNP aga syempre nagpangayoon man sandaron it bulig sa aton karang Kalibo PNP no kaya ro aton man karang Kalibo Municipal Police Station ay ako aton karang balikan no mga kasimanwa abuon man nga mga insidente ita bomb threat no nga natabo ya sa aton karang Banwa ita Kalibo kung siin nga niro iba karon haya na trace gid no itaton karang mga kapulisan iya kara sa Kalibo MPS ngani pangayumat bulig ro aton karang Altabas Municipal Police Station no parang ngani nga mapanabat ng ray karang sa likod kuray karang bomb threat nga ra mga kasimanwa una sa Banwa Ita Altabas. Ari karon din masayuran kung nga raya bagahay kung ro nag-post nga rahay minor o kung sa legal gon nga edad na tagbugo nga ako sa anak karang pangalan kuray karang dami account nga nag-post sa ray karang sangka Facebook page no pasensya lang sa mga nagaihapon makaron pero ano tabi karang pangalan nga gingamit hay tain ni Kari no makanagid anak karang utok hay maugid na mag-post gid ana itaray karang bomb threat o nga ni hay kumasayuran ko sino sa likod karahay basi mana ko magtangis-tangis lang mana kara kumasayran mana ko sino sa likod itry nga bomb threat nga mga kasimanwa madya ginaubraw at abi manananda nga hinampang noro pag ray karon nga pag-post itry karon nga mga bomb threat o ang pamananda karon haya hindi gid asanda karon pag gagsun abi mana di pag sayuron no itaton karon nga mga kapulisan ko sino sa likod itaray karon nga mga pag pahadlok nga ra pinagi sa aton karon nga mga social media no may gamang nga ni ro nakakita try karon nga post haya sang kapulisman o nga una man naka-duty sa aton karon nga Altabas MPS o nga ni haya alerto tagagiro aton karon nga pulis aton karang nga kapulisan o nga ni gin screenshot kaya suno man nga ni kaya Police Lieutenant Palma haya segundo o kun segundo gamang hay gin delete man do dato nga post nga ni wa nakasayo daro pila ka mga eskwelahan sa Banwa Ita Altabas so yun nga ni bomb threat nga ron mga kasimanwa bangod nga ni nga delete gagi nga ni magad gamang nga ha screenshot aga yun nga nino sa pagresponde taton karang mga kapulisan sa mga eskwelahan ay nakibot man sanda ko haman nga ni nga una man nag-agtutan naton karang mga kapulisan ay bigyan tanga ni may nabaton nga rang sangka bomb threat mga kasimanwa nga ni lagi insigida no nagpatigayat investigasyon do aton karang kapulisan masking wa abiman ako na specific nga eskwelahan o kun lugar nga ginatao rong nga ray karang nagpost nga nga dami account hayro anda karang gin fokusan o kun gin investigaran mga kasimanwa hayro pinakamagapit nga elementary school which is ro Altabas Elementary School aga syempre ro pila pagid ka mga kapulisan ay gin pangkalat man sa pila ka mga eskwelahan para syempre secure man sa yuron nung gid ana safe nung mga eskwelahan wait mga ray karon nga mga kung alin abimana nga mga kahina-hinala nga mga bagay nga makita una karon sa anda karon nga mga eskwelahan o kung siin man nga lugar no para nga ni masayuran or mas mahambal nga safe rong ray karang nga mga estudyante nga mga kasimanwa nga niya padayon karon nga ginaimbestigaran ita aton kara nga Altabas Municipal Police Station
Arong ray karang nga insidente para nga ni masayuran kung sino ra sa likod kuray karang nga natabo nga ra nga bomb threat mga kasimanwa. Oras naton 3 minutos bago rong alas 7 gabi mga kasimanwa. Mayad-ayad gid nga gabi kay kasimanwa nga John Well. Good evening, pa-shout out sa Villases family. Una karon sa Banwa Itabanga. Salamat gid sa pagbasa. Mayad-ayad gid nga gabi kasimanwa nga Januel. Ay sa mga kasimanwa naton nga nagapamati una karon sa Banwa Itabanga. Mayad-ayad gid nga gabi kinyo tanan. Sa piyak man naton karang nga bahin mga kasimanwa. Nagpagawa man ita dahil karang nga pahayag o kung bagatsagon yung pamilya kuray karang nga estudyante no matapos nga ni imawra nga maka-eksperyensya itaray karang nga pauman-uman nga ray karang nga pagbuli mga kasimanwa ay siya sang ka-eskwelahan una kada sa Banwa Ita Altabas. Suno man sa post itaray karang nga pamilya ay permute ngani nga nagiging biktima o kung mabuhay yun nga naging biktima sa pagbuli no rong ray karang estudyante aga ko siin nga ni mga kasimanwa nag-epekto gid ana sa ugali or sa ray karang panghugagon estudyante no rong ray karang pagbuli kana kaya suno sa ana karang pamilya ay nagbag-ot ana ro ana karon nga panghugagon o kung na permit ana nga tulala rong ray karang estudyante. Una man dayon karon nga nagapatyag nga di ut ana magsugod sa eskwelahan. So padayon na naton dungduin karon nga topiko mga kasimanwa. Aga ato na nay karang daya ni karang STL 7 PM draw. Small Town Lottery STL 7 PM Draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 PM Draw. They ask our AAC representative of the show goes to the Sabrina. Pinag-usap ng pinasa itong AAC representative ako. Winning number. First, second, número 32. For our second draw this July 21 to Wednesday 26 are numbers 11 and 32 in exact order. Draw sa numero 32 sa insaktong top. Resulta sa aton karang Small Town Lottery Aklan 7 PM draw makaron nga adlaw ita Martes July 21, 2026 sa insaktong nga pagpasunod number 11 ag number 32 11 ag 32 umaan resulta sa aton karang Small Town Lottery Aklan 7 PM draw makaron nga adlaw ita Martes July 21, 2026 sa insaktong pagpasunod, number 11 ag number 32. 11 ag 32. Ro still drahetod katon at Great Line Gaming Ventures Incorporated. Ro solo nga lihiti mong partner PCSO for STL Aklan.
Small Town Lottery STL 7 p.m. draw brought to you by Great Line Gaming Ventures Incorporated. STL 7 p.m. draw. Oras mga kasimanwa, alas 7:02 sa gabi. Agaton man karang pamatian ng mga natipon nga report ni Kasimanwang Vanessa. Kasimanwang Vanessa, please stand by. Report. Energy Police Report. Kasimanwang Vanessa, with your report, please come in. Yes, Kasimanwa nga Jen, para man sa atong karanga natipon nga report, magaling man sa atong karanga area of responsibility. Atong karanga news update, may kaatanan sa karanga missing person nga ra, nga nakit-an yun imawra Kasimanwa nga Jen, di kara sa may porsyon ita Cebu, matapos ni karon nga maduga, no, kung pinakaron nga adlaw, pisa karon naduga imaw ita July 14, Kasimanwa nga Jen. Di kara nga lalaki ay isang ka 26 anyos, ginkilaga karon kay Jenry Irabon, residente mo Barangay Tina, inaron sa may Banwa, Ita, Makato. Dahil ka nga nasabitan nga missing person, hay sang kapintor imora, ina sa Siargao, ang sa atong karanga nabuo nga information, hay nakita niyo ni Maura, di karon sa may Cebu, no, itato man karanga Kasimanwang Aklanon man, Kasimanwang Jen. So, sa istorya kara, ita, ronda karanga pintor nga ra, hay halin imo kara sa Cebu, gasakay nga ni, halin kayo mo sa may Siargao nga ra, pagtungan ni Kuntaya sa Cebu, no, para mag iya sa atong karanga probinsya Itaklan, natapos ni karon nga ma-lay off imaw sa ana karon nga trabaho. So rin kani wala na makontak ra ana karon nga pamilya ita pilang adlaw Kasimanwang Jen mo nga nagkabagaka sa ana karon ni mga pamilya iya sa atong karanga probinsya ita Aklan. So sa ana karon nga sugid highway mo karon nakakontak sa ana karon nga pamilya matapos karon nga malobat through battery ana karon nga cellphone agway mo karot kwarta para gani kontakon ra ana karon nga pamilya agmayadiyang hay sumayol na naraton karanga Kasimanwang Aklanon nga ra ngay na si Cebu agroy nga ni sa nakaron nga posisyon nakaron Kasimanwang Jen, no, ay sa aton karanga initial nga information hay okay la nakaron nga or stable la nakaron nga kondisyon nakaron Kasimanwang Jen. Sa aton karanga ging contact man ra nakaron nga pamilya kung gi-verify na dala karanga information hay suno sa nakaron nga pamilya hay wa pa nanda nakaibahan dala karanga missing person nga ra Kasimanwang Jen. Samtang sa atong karanga dugang report sang ka PDL man rong nakita ni karon nga wawon ita kabuhi sa suod kara ita selda di kara sa may Aklan Rehabilitation Center ya sa may barangay Naluo Kasimanwang Jen. So natabor di kara nga insidente kay inaron ita agahon no, so ginkilagan di kara nga PDL nga ra nga si Delso Zonyo Jr. nga nagapangatubang ani karon sa kasingar kaso nga robbery with homicide may kantanon nga ni sa pagpatay sa di kara nga persona nga ra nga si John Andre Bulido kung nagtaliwan kara nga Abril 27, 2024 di kara sa may barangay Dumga, Makato. So sulod aton kara nga provincial warden kay Police Lieutenant Colonel Ariel Nacar sang ka PDL man rong nakakita kay Zonyo nga ra matapos ni kara nga mag-agto sa CR no aga base sa ana karon nga panaysayon hay nagsuod imaw sa kara nga CR nga ra aga nasagi na ni may nasagi imo karon nga tawo sa suod it kara nga CR nga ni gagi na karon nga giagtunan ro iba man na karon ni makaibahan nga PDL aga gin sugid din kara nga information nga ra. So base man karon sa una karon nga investigasyon ni aton kara nga mga otoridad kay nylon ro nga gingamit ito kara nga PDL nga ra kara nga si Zonyo nga para nga ni kitilon ana karon nga sariling nga kaugalingon Kasimanwang Jen. So nag-aywan man nimo ra ita sugat no nakapangalan sa ana karon nga mga ginikanan makaron hay inaron sa aton karang investigador para man sa dugang karon nga investigasyon Kasimanwang Jen. Base man sa aton karang initial information ay kahapon yang man no ra na karon nga hearing no bago na karang nga insidente nga ra nga nasakwan imong patay sa sangkaselday na karon sa CR aton karang nga ARC. Samtang sa ato man karang dugang report nagpagwa man karon ita kaga init buot unday karang pamilya ita sang ka estudyante no
Matapos gini karon nga maka-experience siya it pambubuli sa sugod it eskwelahan inamaron sa may Banwa Ita Altabas. Masikal sa post ita karang nga pamilya ita biktima ay mabuhay ta ngani nga ginabuli no dahil karang estudyante nga ra kasi Manuang Jen dahil nga ni karon nagapaibaw ta dahil karang aksyon ito dahil karang estudyante nga ra kumbaga na depressed imaw na trauma tulala ta ni matapos imaw karon nga maka-experience ito dahil karang pagbuli halin man siguro sa anak karon nga iba nga mga classmate kasi Manuang Jen. So nagapanawagan no dahil karang pamilya no sa pamilya ina dahil karang nagapambuli nga mga inunga man nga mag-atubang sa barangay para nga ni istoryahan no dahil karang insidente nga ra agot hindi man nauman dahil karang pagbuli nga ra sa dahil karang estudyante. So pila sa mga insidente yun no ita pabubuli ro na i-report man iya sa tong karang probinsya Itaklan agro involved gid nga ni karon especially hay na karon sa eskwelahan agro aton karang mga estudyante kasi Manuang Jen. So right at karang mihatod nga report maghalin niya sa tong karang area of responsibility para sa patas sagbay tagpusong pagpanerbisyo publiko. Ako si kasi Manuang Vanessa Paderes at Energy FM Kalibo kasi Manwa ko palangga ko. Report. Energy Police Report. Oras mga kasimanwa, alas 7:08 sa gabi, agabugin niya sa gamata kay kasimanwang Vanessa Paderes sa anak karang mga nahatod nga report, maghalin sa anak karang area of responsibility. Kaguoy gid mga kasimanwa, rong ray karang sang ka estudyante. Nung kumbaga naka-experience siya, itapagbuli sa kapwa na nga estudyante. Nga ni roan na karang nga pamilya, kaya ginaano gidana rong ray karang mga nagpangbuli nga ra, nga abi atubangon mananda, kung hamaan baga natabo rong ray kara kung may kagain itbuot o alindugin ubra itray karang estudyante, no kaguoy gidana kung uwa nagasuko o kunwa nagahambal rong ray karang biktima nga ra sa ray karang pagbuli mga kasimanwa. Mga kasimanwa, mataas bala ang imo blood sugar? Ikaw bala ay may diabetes? Yari na ang sabat sa imo balatian. So DTX 500. Ang DTX 500 ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Charantin nga nagapanubo sang glucose. Vicin nga nagakontrolar sang imo blood sugar. Kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. So DTX 500 ang partner mo batok sa diabetes. So DTX 500 mabakal sa mga botika kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Defenders Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Oras mga kasimanwa, alas 7:10 sa gabi, magapanumbalik paro aton nga programang Noche de Ronda. Noche de Ronda. E3 Bio. Ato si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Ladula ang ginabatsag sa lawas. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Kalibo, Aklan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida. DTX 500. DTX 500 has charantin, a bioactive compound that increases glycogen synthesis Vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
DTX Coffee Mix. Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa. DTX Coffee Mix. Sa mga butika. Come and visit us at Unitop Kalibo Mid-Year Promo Sale. Avail markdown items 20% to 80% discount on selected items in appliances, hardware, plasticware, kitchenware, building materials, RTW, menswear, ladieswear, school supply, cosmetics, groceries, office supplies, furniture, and many more. So hurry and shop with us at Unitop Kalibo and avail big discount. Unitop Kalibo, your budget-friendly store. Ako si Jonalyn Visitacion, 3 years nga MX3 capsule user. Bilang homemaker and part-time mompreneur, I live an extraordinary life. Ini mahapos but fulfilling. Kinahangan mangin healthy para sa akong pamilya. With proper diet and exercise, kaupod ang MX3 capsule, tunay, natural, original. Masalikan ko gid. Mabuday ang adlaw-adlaw nga ulo brown, pero sa kada bugtaw nga mayo ang lawas, miracle indeed. Gani, kung may hugot nga pagsalig sa Dios, may extraordinary blessings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Si Mark po yung tumawag sa inyo. Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po? 24 po. Taga saan po kayo, Tatay Mark? Katarman po kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman. Oo. Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ko, parang hindi ako makadumi ng ng maayos. Oo. Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun agad yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi akong coated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako ng ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Punggod kag rashes? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may yara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes. DTX 500. Bakal na sa mga butika. DTX Coffee Mix. Leslie Katay, mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may visyo. Ang visyo yung may D3. Noche de Ronda. Oras mga kasimanwa, alas 7:16 sa gabi.
Mga kasimanwa, kamo sa gihapon ay nagapamati sa number 107.7 Energy FM Kalibo. Pwede pa kamo nga mag-send inyo karon nga mga mensahe sa aton karang nga live streaming. Aga pwede man sa aton karang nga text line sa 0928-125-7274. So man mga kasimanwa, 0928-125-7274. Aruray ka rin nga mga pag-bully nga na mga kasimanwa sa kapwa estudyante. Awa abi kita kasayid kung alin man dong dagagan man abi mana sa utak. Itry ka rin nga mga nagiging biktima nga na mga kasimanwa. Para siya mga ni sa ato man nga insidente. No, nga ray ka rin nga daywa man ka mga estudyante yang nagpamaril sa sangka eskwelahan. No, dahil man dato mga kasimanwa sa ray karon nga pagsunlog-sunlog gamang nga ni mana sa anak karon nga buhog abi mana sa anak karon nga buhog. Di kaya sa ugali o kung sa ray ka nga pamustura at estudyante. Ngani sa masking maiso tabi man nga bagay nga imo karon nga ginaubra. Saray karon nga kapwa nimo abi man nga estudyante ay naga-apekto gid ag naga-iba rin do ang karon nga mga ugali nga niwa kakaside ko alin parong mas delikado nga ang karon nga maubra. Mayad nga mga ni kung imo nga ron nga ginabuli hindi ta na kimo magbagos. Ani kung paalin ko magbagos grabe ana ro ana karon nga ibaylo man kimo sa imo karon nga ginubra. No nga niro mga dapat ro mga maestra man naton no pamatyagan man naton do aton karon nga mga estudyante. No kasi sa sugod man yagi karon it classroom, sa sugod man yagi karon it eskwelahan ay makita ag masayran man dun kung may mga estudyante abi man nga ginakontra rong kapwa nanda estudyante o kung doon karon nga mga classmate. Makita man yagi sa anda karon nga mga ugali, sa anda karon nga mga panghugagon. Ngani dapat ay aton man nga bubantayan ro aton karon nga mga estudyante. Ay kita gid ro anda karon nga kaibahan kung sa sud abi man at eskwelahan. No ngani dapat haya aton gid karon nga kumbaga hay kamustahon man naton do aton karon nga mga estudyante. Aga syempre dapat tutukan gid ana. O kapin pa abi mana kung ngaroin karon nga mga estudyante nga nagapang bully nga ron hay wa man nagasud house sa eskwelahan, wa man nag-eskwela at mayad, basta gang mana nga makapag pang-bully, makapanakit sa anda karon nga kapwa estudyante, na masugod nga abi mana sa eskwelahan para nga makapanakit aga magpang-bully sa anda karon nga kapwa estudyante. Ay nga ni bulok gid ana ron mga kasimanwa. Ngani dapat do you know aton gid karang i-check permit aton karon nga mga inunga kung pwede nga ni no maski nga iba nga ni nga mga ano natin mga parents maski nabimana nga mga dagagagot ara anda karon nga maunga nasa high school yun nabimana re iba karon hay ginasundan gahapon so anda karon nga mga inunga ginaibahan gahapon sa eskwelahan o kung insakto baga nga nagasud sa eskwelahan diretso baga nga sa eskwela nagaadto ag nagauli no re iba karon na ginahatod sugang gid anda karon nga mga inunga agud kumbaga hay masiguro gid nanda nga diretso sa eskwelahan nabimana nga nagaadto ag diretso man nga nagauli wa unit ginahapitan wa ginaadtunan. Kay ra iba nga mga estudyante makaron gid nagahapit-hapit pa man kung siin-siin. Nga niro iba karon hay kumbaga hay nakakakita at mga inaway, mga estudyante nga ra nga hapit-hapit kung siin tapos may una pa nga nagabisyo-bisyo no nga ni ay aton karan nga anuhin gid bantayan aton karan nga mga inunga ngani ibawat abirong pag-ugali eta mga inunga mga estudyante makaron kay roin nga nino ginahambanan da sensitibo gut ana no mga inunga makaron. Oras nato mga kasimanwa alas 7:21 sa gabi. Mayad-ayad gid nga gabi kay kasimanwang Michael Villanueva Solina. Matawhay nga gabi matutawhay ra aton karang gabi makaron aton karang karsadahon haya matawhay man wa matakit at nakikita nga nagaduot-dutan abi man una abi ko amat nga kung nagadali ta na ra aton karang mga drivers ay nagaduot-dutan ta na sa karsada. Dapat hay kalma lang kita ha. Basta makauli kita diretso sa aton karang mga panimagay.
ay matawhay, safe kita, magdahan gid sa aton karang nga pagbiyahe. Sa mga kasimanwa nato na nga nagabiyahe makaron nga oras, pauli sa inyo karon nga mga panimagay kung kamoy mga may ginaadtunan, ay magdahan gid mga kasimanwa, agad maiwasan naton dun dahil karon nga mga aksidente. Sa mga kasimanwa naton nga nag-aabang, nagpamantaw sa aton karang nga live streaming, bugid nga salamat mga kasimanwa sa mga nagapamati sa inyo karon nga mga radyo, naga-monitor ang pisa kainat agahon naton nga programa hasta makaron nga oras. Abogid nga salamat kinyo tanan sa mga paabot man sa inyo karon nga mga mensahe, sa mga wa man nakapaabot sa inyo nga mga mensahe. Ay mayad-ayad nga gabi igida sa mga nagapamati katon. Hinagaw man ang mga panibago naton karang mga programa na aton nga man nga abangan mga kasimanwa. Doon niya daton karang nga i-remind sa mga ginikanan naton. No nga bantayan naton daton karang nga mga inunga, mga estudyante. No nga nagasugod sa eskwelahan. Aton gid nga i-check sanda. Kamustahon naton always mga kasimanwa kung nagauli sanda halin sa eskwelahan. Ay kutanon gid naton kung kamusta sanda. Alin do mga natabo sa eskwelahan. No kasi wa ta kamo kasayod nga duyon yo tangani may nagabuli ta kanda. Kumbaga ginakutya sanda-sanda karon nga eskwelahan kasi sari-sari man abido rason karon mga pangge. Dahil man sa ginahambal ko nung hindi tigo magbasa. Mga 80-80 kumbaga sa makaroon na bimana nga quote 80-80. Ibig sabihin karon na BOBO. Doon pag ito ginahambal abimana nga madya maagam gid pa man mga nagahambal karon. May una man sa pagpamustura, pwede man nga mahambal nga buliron kaya bulok ka man na magsuksok it imo karon nga gambong. Baduy ka man na. Ang anihay man doon, kumbaga nagatao kumbaga nagaduga rin do self-confidence. Itaray karon nga sang ka-estudyante kung ginakutya abi manay mo sana karon nga mga panuksukon, sana nga itsura, kapin para mga syempre nagadagaga abi mana or nagabinata naton nga mga estudyante or mga punggod nanda sana karon nga mga itsura. Nanduin pagid ginapuna pagid ron. Nakabuabo kating mana nga mga punggod man na sa imong itsura. Syempre part yu tagid ron sa imo karon nga pagiging dalaga o di kaya binata. Pero ibang madya wa gid abi mana naka-experience or wa nakabatsyag abi man at mga punggod nga ra. Aya nagapanunlog or di kaya ginakutya o anda karon nga mga kapwa estudyante. Aniya dapat sa mga estudyante man naton hay maging mayad kita sa aton karon nga mga classmates, schoolmates or bukod yung schoolmates sa iba man nga mga eskwelahan doon kung masubuang naton sandahay maging mayad kita mga kasimanwa. Oras mga kasimanwa, alas 7:25 gonit gabi. Hasta di karalang anay ro aton karang nga pag-iligi ba? Bugid nga salamat sa mga kasimanwa naton sa pag-iba nyo kako na magaling kay inata alas 6 hasta makaron nga oras. Naging partner naton sa technical side kasimanwang Marlo. Sa overall nga supervision it among CEO kasimanwang Apple sa Raspe III. Para sa patas agmay tagipusuong pagpanerbisyo publiko, ako man si kasimanwang Jenny Lingano it Energy FM Kalibo, kasimanwa ko palangga ko. Noche de Ronda. Hi, Bangga! Hi, Bangga! Energy FM. Number 1. Energy FM.